Ayan, hello mga Kandrep. Good evening po ulit sa ating lahat. Tuloy-tuloy na po tayo. Kagaya po ng sinabi ko ay dahil babawi po ako dahil medyo matagal akong hindi nakapag-vlog dahil po sa kuliti kong na-infeksyon at namaga po itong aking mata at kumipis lamang po siya ngayon. Kaya ayan, babawi ako. Napasarap ako sa pag-vlog at pag-uusapan natin ang mga comment at isa-shoutout natin ang mga nagko-comment. Ayan, shoutout to Ma'am Climacosa. Ayan. Hello po ma'am. Good evening. Paano po kapag home base po tapos magde-deliver lang po ng mga food? Magpi-permit pa po ba? Sana po mapansin. Salamat. Okay ma'am, hindi po ako ang ahensya po na magsasabi kung magpi-permit or hindi. Pero ang isi-share ko po sa inyo ay based po sa experience ko at sa mga naoobserbahan ko po. So, base po sa inyong ay kung nag-home base po kayo at halimbawa ay pa-deliver, ibig sabihin po, hindi pa po kayo ganun ka-stable talaga yung inyong business na kagaya ng may mga physical store na. So, kung ako po sa inyo, ay lalo na't kung pasimula pa lang po kayo, ay concentrate po muna kayo sa paggawa ng inyong mga kung ano man inyong mga products, kung pagkain or yung mga crafting ba yan, ayun, pwede nyo pong subukan muna yung ating tinatawag na 6 months trial and error operation sa iyong business. Na halimbawa, kung lumalaki na yung business after 6 months, tapos gusto mo nang tinatawag kang legit ang iyong business talaga at gusto mo na siyang makilala at as legit ka na food maker, legit ka na supplier, ay pwede ka na pong kumuha ng iyong business permit kahit na naka-home base ka lang po. Pero kung bago ka pa lang talaga at kumbaga hindi pa ganun katatag ang iyong business na home base, nag-uumpisa ka pa lang, suggest ko sa iyo ma'am na po muna, i-experience or gamitin nyo po muna yung ating 6 months trial and error business operation. Kasi hindi ko naman po sinasabing hindi aabot sa 6 months yung inyong home-based business. Gusto po natin is lumaki, maging successful, pero may mga instances din po sa buhay natin, sa buhay pagninegosyo, na along the way, mayroong mga hindi nakaka-survive sa ating 6 months trial and error business operation due to mga reasons na pwedeng personal, pwedeng financial, na kahit na anong rason po. So, masisave po kayo doon sa inyong ginastos sa pagkuha ng permit at kumbaga, hindi kayo napagastos sa wala. So, may mga consideration naman po yan. I'm sure maintindihan ng LGU, lalo na po kung medyo nagsisimula ka pa lang po. Kasi 'di ba kapag home base tapos nagsisimula pa lang, hindi naman talaga araw-araw or the whole day talaga na may operation ka or may deliver ka or may order ka. Pero pag dumating po yung time na nakilala ka na, yung 6 months po na yan, gamitin mo po na makilala ka, na talagang maging stable yung iyong business, at after 6 months po ay talagang gusto mong tawagin ka ng legit na supplier, food maker, kung ano man na naka-home base ka, kuhain mo po ng ng business permit na at least malalaman mo po doon sa 6 months na na-survive ng iyong business ang 6 months, meaning kaya niya nang i-survive yung mga susunod pang mga buwan, kasi yung first 6 months medyo napakahirap talaga yun. Actually hindi lang po 6 months, 2 years, taon po ang binibilang kapag doon sa mga negosyong talagang namumuhunan ka ng Pero I suppose kapag ang yung home-based business ay pagkain or crafting, ayan, medyo mas madali siyang maalalayan ng inyong talent at skills, 'di ba? Hindi kagaya nung talagang pinapagana ng mga kapital. Ay, kung wala kang kapital, kahit magaling kang magbenta, kahit magaling ka, tulad po ng pag-shop dito sa amin, kahit na halimbawa may asawa kang magaling na mekaniko, ikaw magaling kang magbenta, hilig mo to, marunong ka, pero wala ka namang pangkapital, anong ititinda namin, anong aayusin namin, 'di ba? Pero kapag halimbawa yung mga crafting, pagkain, madali magawa yung kapital, tapos may skills ka talaga, ay doon talaga maging successful kasi magaling kang magluto, masarap kang magluto, maganda yung mga gawa mo, mga artworks mo, mga craft work mo, 'di ba? So maraming o-order sa iyo kasi maraming
nandyan mismo yung talent na pwede mo magawan pa ng paraan, yung pinakamaliliit-liit na bagay na akala namin basura na or akala namin hindi na siya maibenta, maibebenta nyo pa talaga. So, yun lang po ma'am yung aking maisasuggest ma'am. Kung baguhan ka pa lang at home base, gamitin mo po muna i-try mo po siya ng 6 months. Kung kaya or ma-survive, and then gusto mo na maging tawagin kang, syempre iba din yung iba din yung pagiging proud kapag ikaw ay may business permit kasi legitimate na business owner ka na talaga. Tapos, yun yung may pagmamalaki mo rin sa yung mga customer na legit ka na food maker, supplier, craft art worker, ganun, craft ba yun tawag? Kung ano man po yung home base na business po ninyo. Yun lang, sana ay nakatulong at thank you very much sa mga gusto magpa-shout out at mapag-usapan yung ating mga agam-agam at mga iniisip na gusto nyo i-share dito. Ayan, i-comment nyo lang po sa pinaka-latest video natin at pag-usapan natin yan sa mga susunod pa nating mga videos. Thank you so much. Thank you ulit, Ma'am Klima Koza 18 sa iyong pagbahagi ng iyong agam-agam dito sa ating channel. Bye! At mag-subscribe po kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe.